So, basahin po natin yung 1 to 10 ng Exodus chapter 2. Nasa ikalawang kabanata na po tayo. During this time, a man and woman from the tribe of Levi got married. The woman became pregnant and gave birth to a son. She saw what a beautiful baby he was and kept him hidden for 3 months. But when she could no longer hide him, she got a little basket made of papyrus reeds and waterproofed it with tar and pitch. She put the baby in the basket and laid it among the reeds along the edge of the Nile River. The baby's sister then stood at a distance, watching to see what would happen to him. Tandaan po natin nung kahagabi, sa last part ng chapter 1, ipinag-utos na po ni Pharaoh yung pagtatapon sa mga manganganak ng lalaki. Yung batang lalaki na anak ng mga Israelita, dapat daw itapon sa ilog dito sa Nile River. Ibig sabihin, hayaan na lang na mamatay, malunod yung mga bata sa ilog. At inutusan ng Pharaoh ang lahat ng mga tao na kanyang nasasakupan, especially yung kanyang mga kababayang Egyptians. But of course, yung mga Israelites na binibihag nila, itong mga magulang nila Moses at ng iba pa, syempre hindi gagawin yun. But actually, kung mapapansin natin, dito sa chapter 2, kung saan 3 months lang na itinago ng mga magulang ni Moses, siya, ginawa nilang sundin yung utos ng Parao, pero with a twist, Magandang gabi, Manong Indong. Sa Friday, Tagalog ang gagamitin natin. Sige, request. Salamat sa pakikinig. And, eto na nga. Yung ginawa ng mga magulang ni Moses, in effect, sinunod naman talaga nila yung utos ng Paraon na ilagay sa ilog yung mga sanggol na lalaki. Pero, ang purpose ni Pharaoh para mamatay yung mga lalaking anak ng mga Israelites, para mabawasan sila. Hindi na sila dumami kasi threat na nga sila sa mga Egyptians. Mabilis dumami yung mga Israelita. So, para mahinto yun, sabi ng Paraon, dapat itapon sa ilog yung mga anak na lalaki. Yung mga babae, hayaang mabuhay. Syempre si Moses, lalaki siya. So, ang ginawa ng mga magulang niya, gumawa sila ng basket. Tapos doon nila inilagay si Moses para pinalutang nila sa ilog. So, of course, dahil nasa basket si Moses, si baby Moses, hindi mamamatay. Hindi katulad yung gustong mangyari ng Paraon na itapon sa ilog yung mga batang lalaki. Siyempre, ano mangyayari doon? Mamamatay kung hindi sila nakalagay sa basket. So, sinunod nila ng mga magulang ni Moses yung utos na itapon sa ilog yung mga batang lalaki katulad ni Moses. Pero, ang ginawa ng mga magulang na, nilagay siya sa basket. So, hindi mamamatay si baby Moses. Ngayon, ang nangyari, ito na nga, sa verse 5, soon after this one, Pharaoh's daughter came down to bathe in the river, and her servant girls walked along the riverbank. When the princess saw the little basket among the reeds, she told the one of her servant girls to get it from her. As the princess opened it, she found the baby boy. His helpless cries touched her heart. He must be one of the Hebrew children, she said. So, nung nakita ng anak ng Paraon yung palutang-lutang na basket, ipinakuha niya, at nung nakita niyang may batang lalaki,
Of course, alam niya na anak ng mga Israelita yon kasi batang lalaki, pinapapatay nga ng tatay niya yun eh. Pero imbis na sumang-ayon yung prinsesa sa utos ng paraon ng kanyang tatay, niligtas niya yung bata. Pinakuha niya yung basket kung saan nandoon si Moses, at pagkatapos nun, eto na, pinaalagaan niya. Kasi nandoon din yung kapatid ni Moses noong mga panahon yon, binabantayan kung ano mangyayari sa kalutang-lutang na kapatid niya. Nakuha na nga nung anak ng paraon, so bigla siyang umentrada. Sa verse 7, then the baby's sister approached the princess. Should I go and find one of the Hebrew women to nurse the baby for you? She asked. Yes, do, the princess replied. So the girl rushed home and called the baby's mother. Ang galing, ano? So, yung ate ni Moses, binabantayan niya lang yung kanyang kapatid, si Moses, at nakita niya na niligtas ng prinsesa yung kanyang kapatid. Bigla naman siyang nakisabat at kesyo nagsalita na, gusto niyo po ba na maghanap ako ng nanay na Israelita o Hebreo para mag-alaga sa kanya? Kasi naman halos 3 months pa lang ito, di ba, si Moses. So kailangan pa talaga siyang alagain, pasusuhin, arugain. At of course, saan pa ba pupunta yung ate ni Moses? Most probably si Miriam to, kasi sa mga susunod na kabanata ng ating pag-aaral, babanggitin si Miriam na kapatid ni Moses. So wala naman ng ibang binabanggit sa Biblia na kapatid na babae si Moses maliban kay Miriam. So saan nagpunta si Miriam? Siyempre pupunta si Miriam sa nanay nila, para yung nanay mismo nila ang magpapasuso at mag-aalaga kay baby Moses. Mautak. Take this child home and nurse him for me, the princess told her. I will pay you for your help. So the baby's mother took her baby home and nursed him. So mismong yung nanay ni Moses ang nag-aruga sa kanya noong mga panahon ito. But of course, hindi alam yun ng prinsesa. Hindi alam ng prinsesa na yung mag-aalaga kay baby Moses ay mismong nanay niya. Later, when he was older, the child's mother brought him back to the princess, who adopted him as her son. The princess named him Moses, for she said, I drew him out of the water. Yan yung katunog kasi nung kahulugan ng pangalang Moises ay yung kinuha mula sa tubig doon sa Nile River. Kaya nga napakaganda nitong pinapakitang sitwasyon dito, mga kapatid, sapagkat dapat sana itong mga batang lalaki na anak ng mga Israelita, lahat sila mamamatay kasi pinapatay nga sila ng paraon. Sinasakop sila ng Egypt, so lahat ng mga Israelita na magiging anak na lalaki dapat nang mamatay kasi dumadami sila masyado, nagiging banta na sila sa mga Egyptians. Pero sa kabila nito, prinotektahan ng magulang niya si Moses at nakaisip sila ng paraan. Hindi lang itapon sa ilog si Moses, kundi ilagay sa basket para mabuhay. So yung unang protection ni Moses galing sa kanyang parents. Expected na yun. Ang unexpected, itong prinsesa, anak ng paraon. Biruin mo, niligtas niya yung batang Hebreo na si Moises sa kabila ng utos ng tatay niya na paraon, na hari ng Ehipto, na itapon sa ilog ang mga batang lalaki na anak ng mga Israelita. Hindi ba niya naisip na pwede siyang pagalitan o parusahan ng kanyang sariling ama? Pero lumalabas na
may sinasabi itong prinsesa. Hindi siya basta-basta na sunod-sunuran lang sa kanyang tatay. May say siya sapagkat nagawa niyang itago si baby Moses hanggang sa lumaki, at nung paglaki, inampon niya at itinuro niyang sarili niyang anak. Hindi naman siya Egyptian, si Moses. Kalaban nga niya sila. Hebrew person si Moses, Israelita siya. Pero niligtas siya ng isang Ehipsyo, at hindi lang basta-basta Ehipsyo, anak ng Paraon, anak ng hari ng Egypt ang nagligtas sa kanya. At hinayaan naman siya ng Paraon. Hinayaan niya yung anak niya na ampunin yung ipinapapatay niya ng mga Israelita, ng mga batang lalaki. Well, dyan po makikita natin yung katotohanan na prinoprotektahan ng Diyos ang lahing Israel. At kahit pa sila ay naaalipin sa mga panahong ito ng Ehipto, may plano ang Diyos, sapagkat tapat siyang nangako kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob na ililigtas ang kanilang angkan at gagawing tagapagligtas ng sangkatauhan, manggagaling sa lahi ng Israel, particularly sa tribo ng Judah. Later on, makikita natin yan. Manggagaling ang tagapagligtas ng sangkatauhan. At kaya nakakailangan talaga na iligtas ang sambahayan ni Abraham. Kaya kahit na sila'y nabibihag ng Ehipto, nagkaroon ng isang Moises na dapat sana'y mamamatay na sapagkat ipinag-uutos ng Paraon. Pero sa isang mahimalang kaparaanan, sa halos imposible na pamamaraan, sa Diyos walang imposible, kaya nabuhay si Moises, lumaki, at napunta pa talaga siya sa palasyo ng hari, kung saan siya ay kinikilala ng anak ng hari bilang sarili nitong anak, bilang Egyptian na rin. But of course, alam naman ni Moses na hindi siya Egyptian talaga. At sa Biyernes, sa ating pagkikitang muli, makikita natin na papangatawanan ni Moses kung sino siya at kung ano yung mission niya sa mundo. Tandaan natin mga kapatid, binigyan tayo ng buhay ng Diyos sa mundong ito dahil meron siyang mabuting layunin sa atin. Kaya kahit na may mga pagkakataong nahihirapan tayo, may mga pagkakataong na lalagay sa bingit ng alanganin ng ating buhay o ang ating mga pamilya, lalo ngayong panahon ng pandemic, panahon ng kagabi, lumindol buti nga hindi malakas, pero matagal na natin nababalitaan yung tungkol sa the big one, hari nawa ay hindi talaga tayo mapinsala ng labis kung dumating man yun. And of course, yung mga pagbaha, paglindol, malakas na bagyo, pagsabog ng bulkan, at marami pang ibang problema natin, di ba? Pero the fact na tayo ay nananatiling healthy, buhay, may pag-asa sa kabila ng pandemya at iba't ibang pagsubok natin sa ngayon, lalo na magpapasko pa, nawa ma-remind tayo na tangan-tangan po ng Diyos ang ating buhay. Siya ang nagbigay nito sa atin. Siya rin ang babawi. Pero hanggat hindi pa niya binabawi ang buhay natin dito sa lupa, mananatili ang katotohanan na iingatan tayo ng Diyos, iniingatan tayo ng Diyos, kasi may mabuti siyang plano sa atin. Kung ano man yun, basahin natin ang Biblia para maunawaan natin. At bilang mga Kristiyano, gagamitin niya tayo para maging daluyan ng pagpapala
lalo na sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kaya nga napakalagang nagba-Bible po tayo para alam natin yung tamang prinsipyo. At kung alam natin yung tamang prinsipyo, ito yung gagamitin natin para ang ating kapwa, especially yung mga mahal natin sa buhay, mailagay po natin sa tama o matulungan natin na tumahak din sa tamang landas ayon sa katotohanan at prinsipyo ng salita ng Diyos sa Biblia. Pwedeng tayo mismo yung gagamitin at hindi yung iba. Kaya nga maging open lang po tayo mga kapatid na anumang oras God can use us so that others will know and accept the real Savior of the world. The reason for the season, ang dahilan ng Kapaskuhan, yun ay walang iba kundi si Jesucristo. Nawa mangyari po ang mabuting plano ng Diyos sa atin kasi nagtitiwala tayo sa Kanya at sumusunod.